Movie Recap Tagalog here. Sa isang madilim at malabong silid, biglang nagising ang isang lalaking estudyante na nanginginig sa takot. Ngunit agad niyang napagtanto na mahigpit siyang nakatalis sa isang kama sa ospital at hindi man lang makagalaw. Nakatayo sa harap niya si Yang Su, isang babaeng may malamig at walang emosyon na mukha. Maingat niyang inilalapag ang hanay ng mga matatalim na scalpel at dahan-dahang nag-iiniksyon ng gamot sa isang syringe. Ang pinaka nakakatakot sa lahat, sinasadya niyang pilitin ang kanyang dalawang anak na manatiling dilat ang mga mata at panoorin ang buong bangungot na nagaganap. Pagkatapos, dahan-dahan siyang naglabas ng timbangan at malamig na ibinigay ang kanyang hatol. Ang mga kasalanan ng lalaki, ang pagsasamantala at pagsira sa buhay ng mga babaeng estudyante ay hindi mapapatawad, at ang kapalit na dapat niyang bayaran ay 1 kilo ng sariwang laman mula sa sarili niyang katawan. Gayunpaman, ang babaeng ito na tila napakalupit at kasing husay ng isang profesional na killer ay hindi ang tunay na kontrabida. Sila ay isang kakaibang pamilya na kamakailan lamang lumipat sa isang maliit na bayan. Nagtatago sila roon habang tumatakas mula sa mga taong walang tigil na humahabol sa kanila. Ang bawat miyembro ng pamilya ay may dalang lihim na hindi maaaring mabunyag sa iba. Kaya bago pumasok ang kanilang dalawang anak sa bagong paaralan, mahigpit silang pinaalalahanan ni Chulhi na huwag gumawa ng anumang bagay na makakaagaw ng pansin. Kung may mga kaklase mang sadyang manggulo, dapat na lang nila itong baliwalain. Dahil mga inosenteng estudyante pa lamang ang mga yon, pinayuhan din ng asawa ni Chulhi ang kanilang mga anak na kapag tuluyan na silang nakalipat sa bagong bahay, kailangan nilang maging matiisin hanggat maaari. Ngunit kung talagang hindi na nila kayang tiisin pa, saka lamang nila iuuwi ang nanggugulo upang ang kanilang ina na ang bahala rito. Tahimik na sumunod ang dalawang bata sa utos ng kanilang mga magulang. Sa unang araw nila sa paaralan, kahit na sobrang atensyong ibinibigay kay Jihun ng isang grupo ng mga lalaking estudyante, pilit niya itong tinitiis. Gayunpaman, nag-iwan si Jihun ng isang hindi malilimutang impresyon sa kanila. Kakaiba ang sumunod na nangyari. Matapos umalis ang grupo ng mga lalaki, naglabas si Jihun ng isang barya. Kumilos siya na tila hangal habang gumagawa ng mga galaw na parang umaatake sa hangin. Mula sa malayo ay lihim itong pinanood ni Minjung, isang babaeng estudyante, at inisip niyang parang sira ang ulo ni Jihun. Samantala, ang nakababatang kapatid ni Jihun na si Jiwoo ay nakaranas din ng labis na atensyon mula sa mga lalaking estudyante. Isang lalaki ang lihim na kumuha ng larawan ni Jiwoo at inedit ito. Idinugtong ang mukha nito sa isang malisyosong larawan. Hindi ito ang unang beses na ginawa iyon ni Kyutai. Dati na niya itong ginagawa upang takutin ang kanyang mga biktima. Ginagamit ang mga larawan upang pilitin ang mga babae na sundin ang kanyang mga gusto. Ngunit hindi inaasahan ni Kyutai na sa pagkakataong ito ay makakatagpo siya ng kanyang katapat. Hindi lang siya palihim na kumuha ng larawan, tinukso pa niya si Jiwoo at sinabing napupusuan nito. Sa kabila nito, sinunod pa rin ni Jiwoo ang bilin ng kanyang mga magulang. Pinagalitan lamang niya si Kyutai ng ilang beses at hindi na nagpakita ng ibang reaksyon. Ngunit hindi inaasahan na matapos ang klase ng hapon, nagpadala si Kyutai kay Jiwoo ng isang malaswang larawan na may mukha niya na idinugtong dito. Sinabihan din niya si Jiwoo na sumunod sa kanya. Samantala, dali-daling hinabol ni Minjung si Jihun upang ipaalam na si Jiwoo ay dinala ng isang grupo ng mga lalaking estudyante. Ngunit iginiit ni Jihun na si Jiwoo ay hindi ang kanyang nakatatandang kapatid, kundi ang kanyang nakababatang kapatid. At higit pa roon, ang tunay na mapapahamak ay hindi si Jiwoo, kundi ang mga lalaking iyon. Sumama si Jiwoo sa grupo ng mga lalaki sa isang lugar at hiniling na burahin nila ang mga larawang inedit gamit ang mukha niya. Ngunit matigas ang ulo ni Kyutai. Ipinakita pa niya kay Jiwoo ang mas marami pang nakakasuklam na edited na larawan. Inutusan niya si Jiwoo na sundin ang gusto niya kung nais nitong kumita ng pera. Kung hindi, ipopost niya ang mga larawan sa social media. Hindi inaasahan ng mga lalaki ang sagot ni Jiwoo. Sinabi niya sa kanila na totoo ang mga kumakalat na chismis sa paaralan. Kamakailan lang, may balitang kumalat na si Jihun ay lumipat sa kanilang paaralan dahil binugbog nito ang ilang mga thugs sa dati nitong paaralan sa Bong. Ngunit ngayon, inamin ni Jiwoo na hindi si Jihun ang bumugbog sa mga thug, kundi siya mismo. Pagkarinig nito, humalakhak si Kyutai at ang kanyang mga kasama. Hindi sila makapaniwala na ang maliit at payat na batang babae na ito ay kayang makipaglaban. Suminghal si Jiwoo nang may paghamak at sinabing hahayaan niya silang maranasan ito mismo. Bago siya umatake, bukas palad pa niyang pinayagan ang mga ito na suntukin siya ng 2 beses muna. Agad na lumapit si Kyutai at nagpakawala ng 2 suntok. Ngunit sa sumunod na segundo, isang malakas na sipa lamang ni Jiwoo ang nagpalipad sa kanya ng halos kalahating metro. Nang makita ito ng natitirang mga lalaki, sinubukan nilang gumanti. May isa pang nagtangkang ihagis ang isang bote. Ngunit sa isang iglap, mabilis itong naiwasan ni Jiwoo. Pagkatapos, gamit lamang ang isang bola ng sinulid, madali niyang binaluktot ang daliri ng isa sa mga lalaki. Napasigaw ito sa sakit at agad na inalalayan ng kanyang mga kasamahan palayo. Umiiyak na tumakbo palayo ang lalaking estudyante. Sa sandaling iyon, dumating si Jihun. Sinabihan siya ni Jiwoo na huwag makialam sa kanyang problema. Muli namang inilabas ni Jihun ang kanyang telepono. Nandoon ang kasaysayan ng chat na naglalaman ng mga larawan ng iba pang babaeng estudyante na inedit at ginawang malaswa. Malinaw na marami ng babaeng estudyante
estudyante ang naging biktima ni Kyutai noon. Nang makita yon ni Jiwoo, labis siyang nagalit. Gusto niyang bugbugin muli si Kyutai, ngunit napigilan siya ni Jihun sa tamang oras. Pinayuhan niya ang kapatid na iuwi na lamang si Kyutai dahil sinabi ng kanilang ina na kung may mangyaring problema, siya na ang bahalang mag-ayos nito. Kinagabihan, itinulak ni Jihun at Jiwoo ang naka-wheelchair na si Kyutai pabalik sa veterinaryong klinika ng kanilang mga magulang. Ipinakita nila sa kanilang mga magulang ang mga edited na larawan na ginawa ni Kyutai at ng kanyang mga kasama. Nang makita ni Chulhee at ng kanyang asawa ang mga larawan, pareho silang nagalit. Ipinaliwanag ni Jihun sa kanila na marami pang ibang babaeng estudyante ang binantaan ni Kyutai gamit ang mga larawang iyon. Dahil sa takot, hindi makapagsalita ang mga biktima. Napilitan silang hayaan na manipulahin sila ng mga lalaking estudyante at maging parang mga alipin para sa kanilang libangan. Pinagalitan ni Chulhee si Kyutai at tinawag itong walang hiya. Habang iniisip ng lahat kung paano haharapin ang sitwasyon, biglang hinila ng mga aso ang telang nakatakip sa hawla sa likuran nila. Laking gulat ng lahat nang makita na may isang lalaking nakagapo sa loob ng hawla. Lumabas na halos maaksidente sa sasakyan ang pamilya ni Chulhee noong nakaraang gabi. Halos magbanggaan ang kanilang kotse at ang kotse ng lalaking iyon. Bagaman walang nangyaring aksidente at agad namang humingi ng paumanhin ang pamilya ni Chulhee, ayaw pa rin tumigil ng lalaki. Habang nag-aaway sila at nagmumura ang lalaki, napansin ni Chulhee na parang may kukunin ito sa bulsa. Kaya agad niya itong pinatulog sa isang suntok. Laking gulat nila nang malaman na ang kukunin lang pala ng lalaki ay isang lollipop. Ngunit dahil wala na itong malay, napagpasyahan ni Yang Soo na iuwi na lang ito at ikulong sa hawla. Sa sandaling iyon, kinausap at pinakalma pa ni Chulhee ang lalaki bago muling takpan ng tela ang hawla. Ang mas mahalagang problema ngayon ay kung paano haharapin ang kaso ni Kyutai. Iminungkahi ni Jihun na gamitin ang paraan ng kanilang ina at sinabi niyang nasaksihan na niya noon ang kakaibang pamamaraan nito. Pagkarinig nito, wala nang magawa si Yang Soo. Dahil nakita na siya ng kanyang anak noon, nagpasya siyang ituloy na ang lahat. Inalis nila ang aso mula sa kama ng ospital. Pagkatapos ay inilagay si Kyutai doon at itinali. Gusto ni Yang Soo na malinaw na makita ng kanyang dalawang anak ang gagawin niya. Sa sandaling iyon, nagkamalay si Kyutai. Nakita niyang mahinahong inilalatag ni Yang Soo ang isang hanay ng mga kutsilyo. Pagkatapos ay tinurukan siya nito ng gamot. Sa huli, naglabas si Yang Soo ng timbangan. Ayon sa kanya, hindi mapapatawad ang mga krimeng ginawa ni Kyutai laban sa mga babae. Kaya ang parusa ay ang pagputol ng 1 kilo ng laman mula sa kanyang katawan. Nagmakaawa si Kyutai sa takot, ngunit walang ipinakitang awa si Yang Soo. Direkta niyang isinaksak ang isang piraso ng tela sa bibig nito. Pagkatapos, malamig ang mukha ngunit sanay ang mga kamay. Sinimulan ni Yang Soo na gamitin ang kutsilyo sa katawan ni Kyutai. Sa isang galaw ng talim, naputol ang isang piraso ng laman mula sa kanyang hita. Napasinghal at napasigaw si Kyutai na tila may gustong sabihin. Inalis ni Yang Soo ang tela sa kanyang bibig. Doon lamang niya nalaman ang totoo. Hindi pala si Kyutai ang tunay na gumawa ng mga edited na larawan upang takutin ang mga babaeng estudyante, kundi ang presidente ng Student Council na si Jae-gon. Si Jae-gon ay mukhang mabait at may napakagandang record sa pag-aaral. Nang mapagtanto ito ni Yang Soo, nalaman niyang maling tao ang kanyang naparusahan. Kaya kinailangan niyang tahiin muli ang sugat sa hita ni Kyutai. Kinabukasan, personal na dinala ni Yang Soo si Kyutai pabalik sa kanyang ama. Pagkakita pa lamang ni Kyutai sa kanyang ama, agad niyang hinubad ang kanyang pantalon. Umiiyak siyang nagsumbong na may pumutol daw ng kanyang binti. Ngunit nang tingnan ng kanyang ama ang kanyang paa, napansin niyang makinis ito at walang kahit anong sugat. Si Yang Soo naman, na nakatayo sa tabi, ay mukhang walang kaalam-alam. Nagsinungaling siya at sinabing nag-away lamang si Kyutai at ang kanyang anak noong nakaraang gabi. Kaya pinatuloy niya ito upang magkaayos sila. Samantala, ipinaliwanag ni Chulhee sa kanyang dalawang anak na ang ginawa ni Yang Soo noong nakaraang gabi ay hindi hypnosis o pagpapahirap, kundi brainwashing. Ito ay isang napaka-advanced na teknik sa interogasyon na kayang kontrolin ang utak at isipan ng target, maging ang kanilang mga alaala. Dahil dito, pakiramdam ni Kyutai ay tila talagang naputol ang laman sa kanyang hita, ngunit wala siyang kahit anong alaala kung sino ang gumawa nito. Kinabukasan, pumunta sa simbahan ang ama ni Kyutai at ikinuwento sa isang ahente ng real estate ang kakaibang pangyayaring naranasan ng kanyang anak noong nakaraang gabi. Agad namang nagduda ang babae sa pamilya Baek. Nagkataon ding nagkasakit ang aso ng pari at dinala ito sa veterinaryong klinika ng pamilya Baek. Dahil dito, ginamit ng babae ang pagkakataon at sumama sa pari sa klinika. Kunwari ay bibisitahin lamang ang aso. Agad napansin ni Gilja ang bakal na hagla sa loob ng klinika at naghinalang nagkukulong ang pamilya Baek ng mga bata roon upang pahirapan ang mga ito. Gusto niyang tingnan ang loob ng hagla. Sinubukan siyang pigilan ni Chulhee, ngunit nang iangat ni Gilja ang telang nakatakip dito, wala namang laman ang hagla. Pagkaalis ni Gilja, labis na naguluhan si Chulhee. Hindi niya alam kung saan napunta ang lalaking nakagapos sa hawla. Nang makita naman ni Yang Soo na bukas ang kandado, sigurado siyang si Jihun o si Jiwoo ang nagpalaya sa lalaki. Sa paaralan naman, hindi pumasok si Kyutai sa klase sa araw na yon. Nang malaman ni Jae-gon na tinalo ni Jiwoo ang isang grupo ng mga lalaking estudyante noong nakaraang gabi, siya mismo ang lumapit sa kanya. Hindi lamang siya hindi naghangad ng paghihiganti, nagpasalamat pa siya kay Jiwoo dahil tinulungan siya nitong maalis si Kyutai. Kalaunan, binigyan ni Jae-gon si Jiwoo ng isang USB drive. Balak niyang ipamana kay Jiwoo ang dating trabaho ni Kyutai. Ibig sabihin, si Jiwoo na ang mamamahala sa mga babaeng estudyante. Kapalit nito, makakatanggap siya ng buwanang bayad.
bayad. Naintindihan ni Jiwoo na gusto lang ni Jaegon na gawin siyang harapang leader, habang siya naman ang mananatiling nakatago sa likod bilang tunay na boss. Sana ay kukutyain na ni Jiwoo si Jaegon, ngunit dumating ang kanyang kapatid. Pinayuhan ni Jihon ang kapatid na tanggapin ang alok ni Jaegon. Naunawaan ni Jiwoo ang balak ng kanyang kapatid kaya tinanggap niya ang USB drive. Ngunit sa totoo lang, plano nilang dalawa na lihim na pabagsakin ang kasuklam-suklam na si Jaegon. Upang matulungan ang mga babaeng estudyanteng naging biktima, nagsikap ng husto si Jihon. Naglagay siya ng malware sa mga larawan at live stream video. Sinumang magtatangkang hanapin ang mga rawang iyon ay agad na malalak ang kanilang account. Pagbalik ni na Jiwoo at Jihon sa bahay, tinanong sila ng kanilang mga magulang kung sino ang nagpalaya sa lalaking nasa hawla. Pareho nilang iginiit na hindi sila iyon. Pagkatapos, tinanong ni Jiwoo ang kanyang ina kung bakit kaya nitong manipulahin ang isip ng tao at kung sino talaga siya. Pagkarinig nito, ibinuka ni Yang-soo ang kwelyo ng kanyang damit at ipinakita ang isang lumang tattoo sa ilalim ng kanyang collarbone. May mga katulad ding tattoo si Chulhee at ang kanyang ama na si Gang-sung. Doon nagsimulang ikwento ni Yang-soo ang kanyang nakaraan. Noong bata pa siya, ipinadala siya sa isang espesyal na unit ng edukasyon kung saan sumailalim siya sa pagsasanay na lampas sa kakayahan ng ordinaryong tao. Kalaunan, depende sa panahon, nagtrabaho siya sa KCIA at iba pang ahensya ng gobyerno na dalubhasa sa paglutas ng mahihirap at sensitibong misyon. Sina Jihon at Jiwoo ay mga ulilang bata rin na ipinadala sa naturang espesyal na unit upang mailayo sila sa mapanganib na buhay. Isinugal ni Yang-soo ang kanyang sariling buhay. Pinasan niya ang dalawang bata at tumakas kasama ang mga ito. Sa loob ng maraming taon, ipinagbawal ni Yang-soo sa dalawang anak ang paggamit ng smartphone at social media upang maprotektahan sila mula sa mga taong maaaring manghuli sa kanila. Sa sandaling iyon, may tumawag sa telepono ng bahay at sinagot ni Chulhee. Doon niya nalaman na ang tumatawag ay ang lalaking dating nakakulong sa hawla. Sinabi ni Hochul sa pamilya ni Chulhee na nai-record niya ang lahat ng ginawa ni Yang-soo kay Kyutay noong nakaraang gabi. Ngunit nanatiling kalmado si Yang-soo. Sinabi niya kay Hochul na panoorin muli ang video. Nang panoorin ni Hochul ang video, nakita niyang wala namang ginawa si Yang-soo. Dahil sa galit, sinabi ni Hochul kay Chulhee at sa iba pa na tingnan ang malaking regalo na iniwan niya para sa kanila. Ipinahayag ni Hochul na yon ang kabayaran sa sinapit niya noong nakaraang gabi. Binuksan ni Chulhee ang trunk ng kanyang kotse at laking gulat niya nang makita ang bangkay ng isang babae sa loob. Tinawagan muli ni Yang-soo si Hochul upang magtanong at doon inamin ni Hochul na siya ang serial killer na kamakailan lamang ay gumugulo sa lugar. Dahil babae lamang na nakatira sa bagong urban area ang kanyang mga target, tinawag siya ng pulisya na destroyer. Sa ngayon ay nakapatay na si Hochul ng 10 babae. Ngunit wala pa ring matibay na ebidensya ang pulisya upang mahuli siya. Pagkatapos ibaba ang tawag, tinawag ni Yang-soo ang kanyang mga anak at ang kanyang binan. Nagpa siya ang buong pamilya na pag-usapan kung paano haharapin ang sitwasyon. Matapos ang pulong ng pamilya, napagdesisyonan nilang hugasan ang kotse ng gabing iyon. Ngunit matapos nilang linisin ang kotse, natuklasan nilang sira ang makina at ayaw na itong umandar. Upang hindi makagambala sa mga kapitbahay, kinailangan ng buong pamilya na itulak ang kotse habang iniiwasan ng mga surveillance camera. Naghandang mabuti si Gang-sung at nagdala pa ng mga costume ng hayop para sa buong pamilya. Sa dilim ng gabi, nakasuot ng nakakatawang kasuot ang hayop ang buong pamilya habang dahan-dahan nilang itinutulak ang kotse. Upang magbigay galang at magpaalam sa kawawang babae, pinutol ni Gang-sung ang mga lubid na nakagapos sa kanyang mga kamay. Sa gitna ng isang maulang gabi na may bagyo, nanalangin siya at ang kanyang pamilya para sa kanya. Maagang maaga kinabukasan, may natagpo ang kotse ang pulisya na nakaparada sa harap mismo ng istasyon ng pulis. May nakadikit na sulat sa sasakyan na nagsasabing nais lamang nang nagpadala na maibalik ang bangkay sa kanyang pamilya. Ngunit nagpakawala ng kung ano-anong haka-haka ang media. Pinaghinalaan nila ang misteryosong taong nakasuot ng costume ng hayop. Kinondena rin ng media ang kapal ng mukha ng killer dahil sa matapang nitong pag-iwan ng bangkay sa mismong harap ng istasyon ng pulis. Sinubukan ni Gang-sung na aliwin ang kanyang manugang na babae. Sinabi niyang napakaganda ng pakiramdam na nagtutulungan ng buong pamilya. Pinayuhan pa niya si Yang-soo na huwag mag-alala dahil walang mangyayaring masama. Ngunit malamig na sinabi ni Yang-soo na may mangyayari talaga dahil ang taong nagpalaya kay Hochul ay hindi sina Jiwoo o Jihon kundi si Gang-sung mismo. Nang tanungin siya ni Yang-soo kung bakit niya ginawa iyon, prangka niyang sinabi na ginawa niya iyon upang maging tunay na pamilya silang lahat. Sa katunayan, sina Jihon at Jiwoo ay hindi tunay na anak ni Chulhee at ng kanyang asawa. Sila ay mga ulilang bata na dinala mula sa isang espesyal na unit ng edukasyon. Maraming taon na ang nakalipas upang mailigtas ang mga bata mula sa malaimpyernong lugar na iyon. Hindi nagdalawang isip si Yang-soo na kalabanin ang kanilang coach. Sinubukan ng coach na pigilan silang umalis, ngunit isang hakbang lang ang ginawa ni Yang-soo. Tinapakan niya ang paa ng coach at mabilis na nailihis ang baril ito, sabay itinutok pabalik sa ulo ng coach. Buti na lamang at namagitan si Gang-sung, kaya pinili ni Yang-soo na wag na itong saktan. Gayunpaman, nagbanta ang coach na mula noon ay gagawin niya ang lahat upang habulin ang pamilya at wasakin sila. At ngayon, matapos dalhin ng pamilya Baek ang bangkay sa istasyon ng pulis, tila mas lalo pang naging malapit ang kanilang samahan. Noon pa man, alam na ni Gang-sung na may bangkay sa trunk ng kotse. Sa una, inisip niyang napakalaking panganib nito para sa pamilya. Ngunit kalaunan naisip niyang maaari rin itong maging pagkakataon upang pag-isahin ang buong pamilya. Kaya sinadya niyang pakawalan si Hochul. Kung mahuhuli nila si Hochul, mas lalong titibay ang ugnayan ng pamilya. Bukod pa roon, kahit makalaya si Hochul, hindi
hindi rin ito maglalakas loob na isumbong ang nangyari. Kung sakaling maisumbong man sila, handa si Gangsung na akuin ng lahat ng responsibilidad at siya na lang ang magdadala ng bangkay sa pulis upang umamin. Sa huli, nagbunga nga ang plano ni Gangsung. Habang tinitingnan niya ang almusal ni Jiwoo, naramdaman niyang sa araw na iyon ay tunay na parang isang pamilya silang lahat. Kinagabihan, habang sabay-sabay kumakain ang pamilya sa hapagkainan, binigyan ng ina si Jihun ng isang computer. Dalubhasa si Jihun sa mga computer. Hating gabi na nang i-hack ni Jihun ang isang chat website. Doon niya nakita ang chat history ng isang babae na minamanipula ng isang lalaki. Batay sa username ng lalaki, mabilis niya itong natukoy. Hindi niya inaasahan na isa pala itong lokal na opisyal ng gobyerno na nagngangalang No One, na tinatrato ang kanyang mga nasasakupan na parang sariling pag-aari. Dahil natatakot si Eugene na kumalat ang kanyang mga larawan at mawalan siya ng trabaho, napilitan siyang sundin ang mga kagustuhan ng walang hiyang si No One. Hindi lamang si Eugene ang minamaltrato ni No One, pati ang ama nitong isang gwardya sa kanilang komunidad ay pinakikitunguhan din niya ng napakalupit. Dahil lamang pinayuhan ng ama ni Eugene si No One na huwag pumarada sa pwesto para sa mga may kapansanan, brutal siyang binugbog nito. Dahil ayaw nilang mag-alala ang isa't isa, sinadya ni na Eugene at ng kanyang ama na itago ang kanilang mga sugat gabi-gabi bago umuwi. Hindi nila kailanman sinabi sa isa't isa ang kanilang mga pinagdadaanan. Mabuti na lang, ikinuwento ni Jihun sa kanyang ina ang tungkol kay Eugene at sa kanyang ama. Humingi rin siya ng tulong sa kanya, kaya ng gabing iyon, inimbitahan ni na Chulhee at ng kanyang asawa si Eugene sa kanilang bahay. Matapos marinig ang kwento ni Eugene tungkol sa kasuklam-suklam na ugali ni No One, nagpasya si Yang-soo na tulungan silang maghiganti. Nang gabing iyon, pumunta si Yang-soo sa hotel upang makipagkita kay No One, nagkunwari siyang siya si Eugene. Pagkatapos, isang suntok sa lalamunan ang ibinigay niya kay No One. Nang magising ang walang hiyang si No One, nakagapos na siya sa kama habang nanonood sina Eugene at ang kanyang ama. Sumisigaw pa rin si No One, ngunit walang awa si Yang-soo. Naglabas siya ng kutsilyo at nagpatugtog ng musika. Handa nang operahan siya. Siyempre, ginamit pa rin ni Yang-soo ang kanyang kilalang teknik sa paghack ng utak. Dahil dito, matinding nasira ang mga ugat ni No One, ngunit nanatiling buo ang kanyang katawan. Pagkatapos ng lahat, paulit-ulit na nagpasalamat sina Eugene at ang kanyang ama kay Yang-soo. Sa wakas, nakalaya na sila mula sa bangungot na iyon. Kinabukasan, umuwi si No One sa kanyang asawa. Dahil sa nangyaring brainwashing, pakiramdam ni No One ay naputol ang kanyang mga kamay, nabulag ang kanyang mga mata, at wala na ang kanyang ari. Dahil dito, patuloy siyang umuungol sa sakit. Ngunit sa mata ng kanyang asawang si Kyungja, normal naman ang kanyang katawan. Gayunpaman, patuloy na sumisigaw si No One ng kakaiba. Kalaunan, dinala siya ni Kyungja sa isang pastor. Doon, ipinagtapat ni No One ang kanyang mga kasalanan at tapat na inamin ang lahat ng kanyang nagawang mali. Ngunit hindi inaasahan ni No One ang sagot ng pastor. Para sa pastor, hindi naman ganoon kabigat ang kanyang mga kasalanan. Habang gulat pa si No One, hinila ni Kyungja ang mga kurtina ng bintana. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang bato at malakas na hinampasan ang ulo ng kanyang asawa. Dahil sampas na iyon, hindi na muling nagkamalay si No One. Ginawa ito ni Kyungja dahil may insurance siyang kinuha para sa kanyang asawa. Kapag namatay si No One, makakatanggap siya ng napakalaking halaga ng insurance. Balak niya makipagtulungan sa pastor at gamitin ang pera upang itayo ang kaharian ng Diyos. Samantala, puno rin ng pakiramdam ng katarungan ang dalawang anak ng pamilya Baek. Sa loob ng klase, hayagang ipinahayag ni Jiwoo na simula sa araw na iyon ay tuluyan na niyang ipagbabawal ang anumang uri ng pambubuli. Ibinigay rin niya pabalik kay Jaegon ang USB drive. Noong una, balak ni Jaegon na gamitin si Jiwoo upang tulungan siya sa mga lihim at maruruming gawain. Ngunit malinaw na sinabi ni Jiwoo na kung maglalakas loob siyang gumawa muli ng mali, hindi niya ito palalampasin. Sa kabilang banda, patuloy pa ring naghahanap ng paghihiganti si Hochul laban sa pamilya Baek. Naaalala niya ang panahon na ikinulong siya sa hawla. Nakita rin niya noon kung paano dinukot ng pamilya Baek ang lalaking estudyante na si Kyutai. Matapos mag-imbestiga, nalaman ni Hochul na si Kyutai ay anak ng boss ng lokal na gang. Dahil sa brainwashing na ginawa ni Yang-soo, para na itong naging parang sira ang ulo. Kahit malinaw na wala siyang pisikal na sugat, palagi pa rin siyang nasa wheelchair at sumisigaw sa sakit. Madalas pa niyang mapanaginipan na pinuputol ni Jiwoo ang kanyang mga binti gamit ang power saw, kaya lalo pang lumalala ang kanyang mental na kalagayan. Sa araw na iyon, tinawagan ni Hochul ang ama ni Kyutai. Ikinuwento niya kung ano ang ginawa ni Yang-soo sa kanyang anak. Pagkatapos, tinawagan naman niya si Yang-soo at sinabing ipinaalam na niya sa gangster boss ang nangyari at pinaghahanda niya ang pamilya Baek sa kanilang kamatayan. Nang makita ng ama ni Kyutai ang patuloy na paglala ng kalagayan ng kanyang anak, agad niya itong dinala sa doktor. Pinaghinalaan ng doktor na maaaring nasa ilalim ng hypnosis si Kyutai, kaya siya nagkakaroon ng mga hallucination upang makapaghiganti para sa kanyang anak. Dinukot ng ama ni Kyutai si Jihun at ang kasintahan nito. Pagkakatanggap ng tawag, agad na pumunta si Chulhee upang makipagkita sa ama ni Kyutai. Matapos niyang makumpirmang ligtas ang kanyang anak, tinawagan niya ang kanyang asawa upang ipaalam ang sitwasyon. Kalmadong sinabi ni Yang-soo sa kanyang asawa na huwag siyang papatay ng kahit sino. Ang kailangan lamang niya ay bigyan ng matinding sakit ang mga masasamang tao. Lubos na minamaliit ng ama ni Kyutai si Chulhee dahil mag-isa lamang ito. Ngunit kalmado lamang na hinubad ni Chulhee ang kanyang jacket at nagunat ng katawan. Sa isang iglap, inagaw niya ang kutsilyo mula sa kamay ng ama ni Kyutai at itinarak ito sa baseball bat ng kalaban. Nataranta ang ama ni Kyutai at agad inutusan ang kanyang mga tauhan na umatake. Ngunit sa isang suntok lamang ni Chulhee, isa agad ang bumagsak. Wala pang kalahating minuto, natalo na niya ang lahat ng kalaban. Sinunod
Sinunod pa rin ni Chul-hee ang bilin ng kanyang asawa. Binugbog lamang niya ang mga ito, ngunit hindi pinatay. Noong mga nakaraang taon sa Special Forces, ang kakayahan ni Chul-hee sa pakikipaglaban ay hindi rin nalalayo sa husay ni Yang-soo. Sa puntong iyon, tinangka ng ama ni Kyutay na takutin siya gamit si Ji-hoon. Ngunit walang takot si Chul-hee. Sa halip, sinenyasan pa niya ang kanyang anak na baliin ang sariling hinlalaki upang makawala sa pagkakatali. Naunawaan ito ni Ji-hoon at mabilis na nakawala sa mga lubid. Pagkatapos ay agad niyang pinabagsak ang mga tauhan. Lumabas na matagal ng lihim na tinuruan ni Chul-hee ang kanyang anak ng ilang espesyal na teknik. Sa huli, isang malakas na sipa ang ibinigay ni Chul-hee sa ama ni Kyutay na agad nitong ikinawala ng malay, kaya nalutas ang panganib. Nang makauwi ng ligtas sina Chul-hee at ang kanyang anak, nagngingit-ngit sa galit si Ho-chul na nagtatago malapit doon. Kinabukasan, tinawagan ni Chul-hee at Gang-sung si Ho-chul at binalaan siya. Sinabi nilang kahit na nadala na ang bangkay sa istasyon ng pulis, ang martilyong ginamit ni Ho-chul sa pagpatay ay hindi pa naibibigay sa pulisya. Posibleng naroon pa rin ang DNA ng biktima at pati ang DNA ni Ho-chul. Pagkarinig nito, lalo pang nagalit si Ho-chul. Inasa niya ang kanyang kutsilyo at nanumpang wawasakin ng pamilya Baek. Samantala, hinahanap din ng pulisya ang serial killer upang matakpan ang kaso. Kumuha ang mga nakatataas ng isang taong gagawing scapegoat. Ngunit alam ng opisyal na si Officer Choi na siyang humahawak sa kaso, na hindi ang taong nahuli ang tunay na salarin. Dahil dito, nagpasya si Officer Choi na kausapin ang kanyang nakatataas. Ngunit hindi pinansin ng kanyang nakatataas ang bagay na iyon. Ang gusto lamang nito ay mabilis na maisara ang kaso. Dahil ayaw ni Officer Choi na may madamay na inosenteng tao, ipinagpatuloy niya ang sarili niyang investigasyon. Batay sa mga kuha ng surveillance camera malapit sa istasyon ng pulis, napansin ni Officer Choi ang isang dilaw na sasakyan na pagmamay-ari ng veterinaryong klinika. Sinundan niya ang bakas na ito at mabilis niyang natunton ang veterinaryong klinika ng pamilya Baek. Nang tanungin sila, mariing itinanggi ng pamilya Baek ang anumang kinalaman sa kaso. Gayunpaman, napansin ni Officer Choi ang isang uri ng buhol na ginagamit sa pagtali ng tao sa loob ng klinika. Nakita rin niya ang mga mansa ng putik sa sasakyan ng klinika. Ngunit dahil wala siyang matibay na ebidensya, napilitan siyang pansamantalang umatras. Pagkaraan ng ilang araw, bumalik muli si Officer Choi sa veterinaryong klinika. Sa ikalawang pagkakataon, direkta niyang tinanong si Chul-hee kung nakita na ba nito ang uri ng buhol na natagpuan sa pinangyarihan ng krimen. Marin pa ring itinanggi ni Chul-hee ang lahat. Ngunit napansin ni Officer Choi ang putol na buhol na nakahiga sa tabi ng hagla sa klinika. Ito mismo ang buhol na ginamit nila upang itali si Ho-chul ilang araw na ang nakalipas. Sa kabila nito, matigas pa ring itinanggi ni Chul-hee ang lahat. Sa sandaling iyon, dumating si Ho-chul na may balak patayin si Chul-hee. Nang makita niyang lumabas si Officer Choi, inakala ni Ho-chul na tinawag ni Chul-hee ang pulis. Kaya binantaan niya na sasaktan niya ang maliit na aso ng pamilya Baek. Ngunit hindi basta-basta ang asong iyon. Sa utos ni Chul-hee, agad itong sumugod at kinagat si Ho-chul. Sa sakit, itinapon ni Ho-chul ang aso palayo. Dahil dito, nang subukang saluhin ni Chul-hee ang aso, aksidenteng nabangga niya ang pinto ng isang kabinet. Bumukas ito at nahulog ang lahat ng mga sombrerong hugis hayop na nasa loob. Agad namang inatake ni Ho-chul ang pulis at sinubukang tumakas habang nakahandusay pa si Officer Choi. Ngunit nang buksan niya ang pinto, sinalubong siya ni Ji-hoon ng isang suntok na agad nagpatumba sa kanya. Nang makita ni Officer Choi ang mga sombrerong hugis hayop sa harap niya at makita ang mga miyembro ng pamilya Baek na isa-isang lumalabas, agad niyang napagtanto na sila ang mga taong nagdala ng bangkay noong gabing iyon habang nakasuot ng costume ng hayop. Hindi inaasahan na biglang sinuntok ni Gang-sung si Officer Choi mula sa likod. Agad itong nawalan ng malay at bumagsak sa sahig. Sa pagkakataong ito, lumala na talagang sitwasyon. Napansin ni Yang-soo na may kahina-hinalang bagay sa kaso. Natuklasan niya na ang walang hiyang si No-won, si Jae-gon, at ang ama ni Kyutay ay pawang nagsusuot ng parehong uri ng pulseras na may simbolo ng krus ng simbahan. Sa araw na iyon, pumunta si Yang-soo sa simbahan upang makipagkita sa pastor. Mula mismo sa pastor, nalaman ni Yang-soo na si Jae-gon ay nakarehistro sa family registry ng pastor. Ibig sabihin, itinuturing itong anak ng pastor. Ikinuwento ni Yang-soo sa pastor ang mga ginawa ni Jae-gon. Ginamit ni Jae-gon ang mga edited na larawan upang takutin ang mga babaeng estudyante sa paaralan. Nakipagsabuatan pa siya kay No-won upang ipagpalit ang personal na impormasyon ng mga babaeng estudyante. Bukod pa roon, dahil pare-pareho silang may suot na pulseras na may simbolo ng krus, lalo pang naghinala si Yang-soo na may madidilim na lihim ang simbahan. Nang harapin siya ni Yang-soo, nagpakita ang pastor ng napaka-ipokritong asal na lalo lamang nagpasuklam kay Yang-soo. Samantala, matapos mawawalan ng malay si Officer Choi dahil sa ginawa ni Gang-sung, naguluhan ang buong pamilya. Sa huli, nagpasya silang ikulong muna sina Officer Choi at Ho-chul. Ipinaliwanag ni Chul-hee ang buong pangyayari kay Officer Choi at malinaw niyang sinabi na si Ho-chul ang tunay na killer. Upang kumbinsihin siya, pinatugtog ni Chul-hee ang isang recording ng tawag sa telepono. Sa recording na iyon, inamin ni Ho-chul na siya ang may kagagawan sa sunod-sunod na pagpatay kamakailan. Bagaman patuloy na itinatanggi ni Ho-chul ang paratang, napansin ni Officer Choi ang kwintas na may hugis krus sa bukong-bukong ni Ho-chul. Ang kwintas na iyon ay pag-aari ng huling babaeng pinatay. Dahil dito, naniwala si Officer Choi sa pamilya Baek. Tinanggal ng pamilya Baek ang tali kay Officer Choi at ibinalik pa sa kanya ang kanyang baril. Ngunit hindi inaasahan, sinabi ni Yang-soo
Su kay Officer Choi na totoo ngang si Ho Chul ang pumatay sa huling biktima, ngunit hindi siya ang gumawa ng mga naunang pagpatay. Pagkatapos ay ipinakita ni Yang Su kay Officer Choi ang ilang larawan ng mga biktima, mga larawang natanggap niya sa koreo noong umagang iyon. Bawat larawan ay may nakasulat na numero na nagpapahiwatig na ang ika-10 biktima ay si Yang Su. Pagkatapos, ikinuwento ni Yang Su kay Officer Choi ang buong kasaysayan ng Special Forces Training Team. Sa naturang unit, bawat miyembro ay may sariling natatanging identification number. Ang numero ni Yang Su ay 10, kaya naniwala siyang ang mga pagpatay ay mga senyales na ipinapadala ng organisasyon upang siya ay matunton. Si Ho Chul ay isa lamang bayarang killer na ginagamit ng organisasyon. Sa pagtatanong ni Officer Choi, inamin ni Ho Chul na nakatanggap nga siya ng utos mula sa isang misteryosong tao upang pumatay. Ano man ang dahilan, killer pa rin si Ho Chul, kaya agad siyang inaresto ni Officer Choi. Natuklasan ng pamilya Baek ang bangkay, ngunit hindi nila ito iniulat sa pulis. At nakagawa rin sila ng krimeng ilegal na pagkulong sa isang tao. Dahil dito, hindi maaaring ipagwalang bahala ni Officer Choi ang nangyari. Hindi inaasahan na halos lahat ng miyembro ng pamilya Baek ay gustong sila na lamang ang arestuhin. Matapos mag-isip sandali, pinahawak ni Officer Choi sa kanila ang mga cartoon na sombrero at pinapila sila. Kinunan niya sila ng litrato bilang ebidensya, isang paraan upang palampasin na lamang ang kanilang kasalanan. Ngunit binalaan din niya sila na huwag na muling gagawa ng mali. Sa pagkuha ng larawang iyon, nalinawan ang matagal ng hindi pagkakaintindihan ni Ji-woo tungkol sa kanyang ina. Habang kinukunan sila ng litrato, sinabi ni Yang Su kay Officer Choi na may allergy si Ji-woo sa flash ng kamera. Doon lamang naunawaan ni Ji-woo na ang pagbabawal ng kanyang ina na makuhanan siya ng larawan ay hindi dahil nagtatago sila, kundi dahil natatakot ito sa flash. Noong bata pa si Ji-woo, minsan siyang nawala sa isang amusement park. Nang matagpuan siya ni Yang Su, nangingisay siya sa harap ng mga kumikislap na ilaw ng kamera at halos mawalan siya ng kontrol sa nakatagong kapangyarihan niya. Kaya upang maprotektahan ang kanyang anak, ipinagbawal ni Yang Su na makuhanan siya ng litrato. Ngunit may mga taong nagbabalak na saktan si Ji-woo. Noon, upang ipaghiganti ang kanyang anak, nakipaglaban ang ama ni Kyutai sa ama ni Ji-woo, ngunit lubos siyang natalo. Pagkatapos noon, ginamitan ni Yang Su ng brainwashing ang ama ni Kyutai, kaya naging parang anak na rin niya ito. Palaging iniisip na sinasaksak ng pamilya Baek ang kanyang katawan. Upang makapaghiganti sa pamilya Baek, tinawagan ng ina ni Kyutai ang isang babaeng nagngangalang Mi-ok. Kinabukasan, pumunta si Mi-ok sa paaralan upang sadyang hamunin si Ji-woo. Hindi pinansin ni Ji-woo ang panguudyok ng estranghera, ngunit napansin niya ang isang tattoo sa katawan nito na kahawig ng sa kanyang ina. Doon napagtanto ni Ji-woo na galing din si Mi-ok sa Special Forces. Sa hindi inaasahan, hayagang ipinakita ni Jae-gon ang mga larawang palihim niyang kinunan ng pamilya Baek. Tinukso niya si Ji-woo at tinawag ang kanyang pamilya na mga kriminal na tumatakas sa batas. Itinaas pa ni Jae-gon ang kanyang telepono upang kuhanan ng litrato si Ji-woo. Nang kumislap ang flash, agad na nawalan ng kontrol si Ji-woo. Nagwala siya at inatake si Jae-gon. Buti na lamang at dumating si Ji-hoon sa tamang oras. Kung hindi, malamang na mapapatay ni Ji-woo si Jae-gon sa bugbog. Sinamantala ni Mi-ok ang pagkakataon at nilapitan si Ji-woo. Sinabing pareho lamang sila ng pinanggalingan. Pagkatapos ng klase, dinala ni Mi-ok si Ji-woo sa isang bahay. Sinabing iyon ay isang lugar kung saan nagtitipon ng mga kabataang tumatakas sa kanilang tahanan. Ang taong namamahala raw sa mga batang iyon ay ang ina ni Kyutai na si Gilja. Labis na sabik si Gilja na makapaghiganti sa pamilya Baek. Sa harap ni Ji-woo, nagkunwari si Gilja na mabait at magiliw. Ngunit sa katotohanan, nilagyan niya ng droga ang inumin ni Ji-woo, dahilan upang mawalan ito ng malay. Pagkatapos, tinawagan ni Gilja si Yang Su. Nagsinungaling siya at sinabing nagkaproblema si Ji-woo at natatakot umuwi, kaya hiniling niyang sunduin ito ng ina. Naniwala si Yang Su at pumunta sa lugar. Ngumiti pa si Gilja habang kunwaring sumasalubong sa kanya, habang si Mi-ok naman ay palihim na pumwesto sa likod at pinatumba si Yang Su. Nang magkamalay si Yang Su, nakagapos na siya. Si Ji-woo naman ay nakakulong sa isang hawkla habang binabantaan siya. Ikinuwento ni Gilja ang kanyang nakaraan. Sinabi niyang kahit nagkaanak siya noong bata pa siya, hindi pa rin nila kayang alagaan ng kanyang asawa ang kanilang sarili. Habang hindi nakatingin ang kanyang asawa, itinago niya ang sanggol sa isang maleta at itinapon ito sa dagat. Doon lamang nagsimulang mag-alala ang ama ni Kyutai nang mawala ang kanilang anak. Upang maitago ang katotohanan sa kanyang asawa, nag-ampon si Gilja ng isang bata mula sa ampunan. Ang batang iyon ay si Kyutai. Mula noon, nagsimulang gampanan ng ama ni Kyutai ang kanyang tungkulin bilang isang ama at itinuring si Kyutai na parang sarili niyang anak. Dahil dito, naging napakahalaga ni Kyutai sa buhay nilang mag-asawa. Hindi nila kailanman papayagan ang sino man nasaktan ang kanilang anak. Matapos ikwento ni Gilja ang lahat, ipinahayag niyang kukunin niya ang mga laman loob ni Yang Su upang ibenta, isang gawaing matagal na niyang ginagawa. Ngunit hindi niya inaasahan na lubos niyang minamaliit si Yang Su. Habang tila may sasabihin si Yang Su, iniabot ni Gilja ang telepono sa kanya. Itinipe ni Yang Su ang salitang attention sa screen. Ngunit bago pa maunawaan ni Gilja ang nangyayari, mabilis na ginamit ni Yang Su ang isang chokehold. Nagtagumpay si Yang Su na mapasuko ang kanyang kalaban. Sinubukan ni Gilja na abutin ang mesa ng operasyon upang kunin ang kutsilyo. Ngunit hindi lamang niya ito naabot. Naitulak pa niya ang tray at nahulog ito sa sahig. Habang halos mawalan na ng hininga si Gilja, nagawa niyang pindutin ang control button upang mapabagsak si Yang Su. Pagkatapos, nag-agawan sila sa sahig. Dahil nakatali si Yang Su, nasa mas mahirap siyang kalagayan kumpara kay Gilja. Dahil dito, mabilis na nakakuha ng kalamangan si Gilja.
Ngunit bago pa niya tuluyang mapatay si Yang Su, tumunog ang doorbell. Binuksan ni Gilja ang pinto at nakita niyang si Chulhi ang nasa labas. Mas maaga, sinabi ng kasintahan ng anak ni Chulhi na ang lugar kung saan inimbitahan ni Gilja ang kanyang asawa ay pag-aari ng isang simbahan na pinamumunuan ng isang pastor. Ngunit ang pastor na iyon ay ama ni Jaegon. Nang pag-isipan ni Chulhi ang koneksyong ito, nakaramdam siya ng hinala kaya nagpasya siyang mag-imbestiga. Pagkakita ni Chulhi sa kanyang asawang sugatan, nagliyab sa galit ang kanyang dibdib. Agad niyang sinakal si Gilja bilang paghihiganti. Sa huli, matagumpay na nailigtas ni Chulhi ang kanyang asawa at anak na babae. Nang makita ni Jiwoo na isinugal ng kanyang ina ang sariling buhay upang iligtas siya, napaiyak siya. Sa wakas, binitiwan na niya ang lahat ng sama ng loob na matagal niyang kinikimkim. Bago sila umalis, natuklasan nila na sa likod ng mga kurtina sa silid ay may maraming hawla at sa bawat isa ay may nakakulong na babaeng estudyante. Malinaw na ang mga ito ay mga biktima ng panlilinlang ni Gilja. Nang makita ni Yang Su ang eksenang iyon, hindi niya napigilan ang kanyang galit, kaya dinala niya si Gilja pa uwi. Balak itong operahan at alisin ang frontal lobe ng utak nito. Agad na nagmakaawa si Gilja para sa kapatawaran. Sinamantala ni Yang Su ang pagkakataon at tinanong siya tungkol sa iba pa nitong masasamang gawain. Sa tulong ng teknik ni Yang Su na kayang manipulahin ang isip, napilitan si Gilja na ibunyag ang katotohanan. Lumabas na si Gilja at ang pastor ay matagal nang nanloloko ng mga donasyon sa ngalan ng pondo ng simbahan. Pagkatapos ay ginagamit nila ang pera upang bumili ng lupa at magtayo ng mga proyekto para sa sarili nilang pakinabang. Kasabay nito, inamin din ni Gilja na ang pastor, sa kabila ng mukhang banal at mabait, ay isa palang demonyong puno ng pagnanasa. Mas masahol pa raw ito kaysa sa kanya. Nang marinig ni Yang Su ang lahat ng kasuklam-suklam na bagay na iyon, hindi na siya nagdalawang isip at inatake si Gilja. Mula sa mga sinabi ni Gilja, nalaman ng pamilya Baek ang tunay na kasamaan ng pastor. Nang balikan nila ang mga nangyari noon, natuklasan nila ang isang listening device na nakakabit sa aso na ipinadala ng pastor sa veterinaryong klinika. Sa katunayan, matagal na pala silang pinakikinggan ng pastor mula pa sa simula. Agad na nagpasya si Yang Su na patayin ang pastor. Ngunit pinigilan siya ni Chulhi dahil siya mismo ang gustong gumawa nito. Mula pa noong panahon niya sa Special Forces, nangako na si Chulhi na poprotektahan niya ang mahal niyang asawa habang buhay. Ngunit hindi inaasahan, habang hinahalikan niya ang kanyang asawa, lihim siyang tinurukan ni Yang Su ng pampatulog. Alam niyang napakapanganib ng misyon na ito at ayaw niyang isugal ng kanyang asawa ang buhay nito. Nang gabing iyon, mag-isa lamang na pumunta si Yang Su sa simbahan. Inihagis niya sa harap ng pastor ang listening device na natagpuan niya. Sa pagkakataong iyon, tumigil na sa pagpapanggap ang pastor. Ipinakita pa niya kay Yang Su ang isang video kung saan makikitang dinukot si Officer Choi. Pagkatapos, ipinakita ni Yang Su ang numero ng kanyang Special Forces na nakatatak sa kanyang dibdib. Kalmado siyang binati ng pastor. Lumabas na miyembro rin pala siya ng Special Forces. Number 11. Ang pastor din pala ang tunay na serial killer. Ang dahilan ng kanyang pagpatay ay upang ilabas sa pagtatago ang pamilya Baek. Hindi na nag-aksaya ng oras si Yang Su at agad sinubukang gamitin ang kanyang teknik sa pagkontrol ng isip laban sa pastor. Ngunit hindi ito naapektuhan kahit kaunti. Ipinakita pa ng pastor ang kalahati ng kanyang putol na tainga sa pamamagitan ng pagtulak sa kanyang buhok. Katabi nito ang kanyang numero sa Special Forces. Naalala ni Yang Su na maraming taon na ang nakalipas. Sa panahon ng kanilang pagsasanay sa Special Forces, may isang miyembro na naputulan ng tainga dahil sa kanyang asawa. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay siya rin pala ang taong iyon. Pagkatapos magsalita ng pastor, inihagis niya kay Yang Su ang isang kutsilyo at isang lubid. Pagkatapos ay binantaan niya ito gamit ang buhay ng isang maliit na aso. Pinipilit siyang pumili upang mailigtas ang aso. Hindi nagatubili si Yang Su na umupo at itali ang sarili gamit ang lubid. Pagkatapos ay tinanong niya ang pastor kung ano talaga ang tunay nitong layunin. Sumagot ang pastor na ang mga bata ang pakay niya. Gusto niyang malaman kung kaninong anak ang mas mahusay ang pagsasanay, ang kanya o ang kay Yang Su, at kung sino sa kanila ang tunay na nagising ang kapangyarihan. Ipinaliwanag niya na ang pagkagising na ito ay ang pagsabog ng madilim na kapangyarihan na nakatago sa loob ng mga bata. Habang kinakaharap ni Yang Su ang pastor, tumanggap naman ng tawag sina Jihun at Jiwoo mula kay Jaegon. Ginamit ni Jaegon ang pambubuli sa paaralan upang i-blackmail sila. Inutusan niya sina Jiwoo at Jihun na makipagkita sa kanya. Pagkita nila, balak sanang makipaglaban ni Jiwoo kay Jaegon, ngunit pinigilan siya ni Jihun. Inamin niya na habang nagsasanay si Jiwoo kasama ang kanilang lolo, lihim naman siyang sinanay ng kanilang ama. Kaya naman ang kakayahan niyang lumaban ay hindi mas mababa kaysa sa kanyang kapatid. Matapos sabihin iyon, pinatabi niya si Jiwoo at siya ang umakyat sa umiikot na plataporma upang harapin si Jaegon. Hindi naman itinuring ni Jaegon na kalaban si Jihun. Ngunit hindi niya inaasahan na napakabilis at liksi ng galaw nito. Madaling na ipatumba ni Jihun si Jaegon sa sahig. Sa galit, pinindot ni Jaegon ang boton upang pabilisin ang ikot ng plataporma at sinamantala iyon upang tangkain na hiwain ang mukha ni Jihun. Ngunit hindi sumuko si Jihun. Sa isang malakas na suntok, napalipad niya si Jaegon palabas ng plataporma. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mga paa upang tuluyang mapigilan ang kalaban. Sa huli, pinatulog ni Jihun si Jaegon gamit ang isang chokehold. Sa sandaling iyon, biglang nahuli si Jihun ni Miao. Dahil akala niya ay nasa kanya na ang kalamangan, nagsimula siyang magsalita tungkol sa tinatawag nilang educational assessment. Ang tinutukoy na assessment ay isang kompetisyon sa pagitan ng mga anak ng Special Forces upang malaman kung sino ang tunay na nagising ang kapangyarihan at naglabas ng buong potensyal. Sa puntong iyon, patuloy na kinukutya ni Miao si Jiwoo upang galitin ito at mapilitang ipakita ang kanyang lakas.
Tinulungan pa siya ni Ji-hoon sa pamamagitan ng pagtapat ng flashlight sa mata ng kanyang kapatid. Dahil dito, lalong nainis si Ji-woo at mas mabilis na nagbago ang kanyang kalagayan. Gayunpaman, sinabi ni Ji-woo na wala na siyang trauma. Tumabi si Ji-hoon, tila na dismaya. Ngunit hindi inaasahan, isang suntok mula kay Mi-ok ang nagdulot upang pumuti ang mga mata ni Ji-woo. Ibig sabihin, nagigising na ang nakatagong kapangyarihan niya. Wala pang isang minuto matapos magising ang kapangyarihang iyon, walang awa niyang binugbog si Mi-ok hanggang sa maligo ito sa sariling dugo. Kung hindi na magitan si Ji-hoon, malamang na napatay na ni Ji-woo si Mi-ok. Samantala, nakatanggap ang pastor ng mensahe mula kay Jae-gon. Nalaman niyang natalo ang kanyang anak sa laban. Sa galit, kumuha siya ng pako at binalak na atakihin si Yang-soo. Ngunit may sandata pa rin si Yang-soo, ang aso ng pastor. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa aso, napakagat niya ito sa kamay ng pastor. Kaya pansamantalang nakahinga siya ng maluwag. Ngunit sa isang malupit na kilos, pinatay ng pastor ang aso. Nang makita ito ni Yang-soo, bigla siyang tumawa ng malakas. Dahil napagtanto na niya ang tunay na layunin ng pastor, lahat ng ginagawa nito ay panggagaya lamang sa kanya. Nang mabunyag ang katotohanan, napuno ng hiya at galit ang pastor. Agad niyang itinutok ang nail gun sa ulo ni Yang-soo. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Chul-hee. Hindi pa nagtatagal. Kakagising pa lamang ni Chul-hee mula sa pampatulog at agad siyang nagmadaling pumunta sa simbahan. Ngunit naloko siya at nasaksak ni Mi-ok. Gumamit siya ng stapler upang pansamantalang maisara ang sugat at mapigilan ang pagdurugo. Sa kabila ng kanyang matinding sugat, nagpasiya pa rin siyang harapin ang pastor upang iligtas si Yang-soo. Habang naglalaban ng dalawa, sinamantala ng tusong pastor ang isang pagkakataon upang umatake ng palihim at malubhang nasugatan si Chul-hee. Muling nabaliktad ang sitwasyon. Nang makita ni Yang-soo na nasa panganib ang kanyang asawa, labis siyang nag-alala. Malubha na ang sugat ni Chul-hee at nanganganib ang kanyang buhay, kaya nagpaalam na siya sa kanyang asawa. Tila huling pagkakataon na iyon, ngunit hindi pa rin nasiyahan ng pastor. Gusto niyang maghiganti sa pamamagitan ng pagputol sa tainga ni Chul-hee at pagpapako nito sa pader, katulad ng ginawa kay Jesus. Sa sandaling iyon, sinabi ni Yang-soo na magiging napakalungkot at malupit ang magiging wakas ng pastor. Tumawa lamang ng malamig ang pastor at hindi naniwala sa kanyang sinabi. Ngunit bigla niyang napansin na ang kanyang katawan ay napalilibutan ng mga pako. Lumabas na dahil nasa bingit na ng kamatayan si Chul-hee. Pinakawalan ni Yang-soo ang kanyang pinakanakakatakot na kapangyarihan. Naputol niya ang pagkakatali sa kanya at gamit ang braso na may nakabaong mga pako, hinampas niya ang tainga ng pastor. Habang malinaw na nakakarinig pa ang pastor, ginamit ni Yang-soo ang kanyang pinakamakapangyarihang mind-hacking technique. Pagkatapos, ang pastor ay naging parang isang masunuring puppet at siya mismo ang pumutol sa mga lubid na nakagapos kay Yang-soo. Nag-ipon ng lakas si Yang-soo at hinugot ang pako na nakabaon sa kanyang kamay. Kasunod nito, ang taong pinutulan ng tainga at ipinako sa pader ay hindi si Chul-hee, kundi ang pastor. Lahat ng ito ay dahil sa kapangyarihan ni Yang-soo. Nang tuluyan ng maunawaan ng pastor ang katotohanan, huli na ang lahat, ganap na siyang kontrolado ni Yang-soo na parang isang puppet. Handa na sana siyang ipadala ang pastor sa impyerno. Ngunit sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Officer Choi, na dati ay dinukot. Inabot niya kay Yang-soo ang isang litrato. Larawan iyon ng pamilya Baek na nakasuot ng mga sombrerong hugis hayop. Pinayuhan ni Officer Choi si Yang-soo na pahalagahan ang kanyang pamilya at huwag gumawa ng krimen dahil lamang sa isang taong tulad ng pastor. Pinakinggan ni Yang-soo ang payo ni Officer Choi at piniling wag saktan ng pastor. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang sugatang asawa. Sa palad ni Chul-hee ay may hawak na isang magandang hair clip. Noong nasa Special Forces pa sila, ipinangako ni Chul-hee na kapag nakalabas na sila sa nakakatakot na lugar na yon, bibigyan niya ang kanyang asawa ng isang magandang hair clip. Habang ang ama ni Ji-hoon ay nakipagsapalaran sa pakikipaglaban at tinalo ang kanyang kalaban, may nagawa ring mahalagang bagay si Gang-sung sa bahay. Hindi nagtagal, dumating ang ama ni Kyutai sa veterinaryong klinika na may dalang espada. Pinilit niyang sabihin ni Gang-sung kung nasaan sina Chul-hee at Yang-soo. Higit pa rito, sinaksak pa niya si Gang-sung. Ngunit ang hindi inaasahan ng ama ni Kyutai ay lubos niyang minamaliit ang matandang kaharap niya. Iniunat ni Gang-sung ang kanyang kamay at tinamaan ang leeg ng ama ni Kyutai. Agad na bumulwak ang dugo mula sa kanyang leeg. Lumabas na ginamit ni Gang-sung ang kutsilyong nakatago sa kanyang kamay. Sa loob ng wala pang isang segundo, muntik nang mapatay ng kutsilyong iyon ang ama ni Kyutai. Sa pinagsamang lakas ng pamilya Baek, ang pastor at ang kanyang mga kasabwat ay tuluyang bumagsak dahil sa sarili nilang kasamaan. Napapalibutan ng mga pulis ang simbahan. Ngunit ang mabait na si Officer Choi ay hindi binunyag ang lihim ng pamilya Baek. Sa dilim ng gabi, pauwi na sina Ji-hoon at Ji-woo. Sa wakas ay naunawaan ni Ji-woo na ang dahilan kung bakit niya nagagawang kontrolin ang kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan ay dahil palaging mahinahon at mapag-aruga si Yang-soo sa kanyang anak. Pagbalik nila sa veterinaryong klinika, nakita nila si Gang-sung na hinihila ang ama ni Kyutai na duguan. Sanay na sina Ji-woo at ang kanyang kapatid sa ganitong tanawin, kaya naupo na lamang sila sa mga upuan ng tila walang magawa. Tinulungan din ni Yang-soo ang kanyang sugatang asawa na makauwi. Umupo silang mag-asawa sa tabi ng kanilang pamilya. Sa sandaling iyon, napansin ni Yang-soo ang isang pulseras sa mesa. Naalala niyang lahat sila sa pamilya ay may suot na pulseras, kaya sinuot niya ang huli sa kanyang pulso. Ang pulseras na iyon ay simbolo ng pagkakaisa ng kanilang pamilya. Sa mismong sandaling iyon, nakatanggap si Yang-soo ng tawag mula sa babaeng instructor ng Special Forces Team. Alam ng instruktor ang lahat ng nangyari sa pagitan ni
ni Yang Su at ng pastor. Sinabi nitong matagumpay nang naisakatuparan ang plano. Hindi maintindihan ni Yang Su ang matigas na paninindigan ng instructor. Hindi niya maunawaan kung bakit kailangan pa nitong gawin ang lahat ng iyon para lamang maibalik siya. Ngunit ang hindi inaasahan, sinabi ng instructor na hindi na niya kailangang ibalik si Yang Su dahil hindi naman talaga nakatakas si Yang Su sa kanyang kontrol. Ang lahat ng nangyari ay imahinasyon lamang ni Yang Su at dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam!